At ngayon naman mga bok, ang episode natin ito, ang panibagong kalokohan ng mga Hapon. So, balikan natin yung bato na yan. Dahil yan, may isa pang method na ginagamit ang mga Hapon na kailangan nating malaman ano. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So, ito nung nakaraan, ang akala ko lang nito, letter C. Ayan, kung dito titignan. C na may paakit na linya. Ayan o, naka-letter C ano. So, dito ko na lang napagtanto mga bok pag nung nakita ko to dito. Bird's eye view. Yan, yung marka na yan, yung linya na to, itong linya na to, at itong linyang paganyan. Ibig sabihin yan, Turi. So, ito yung method na ginagamit ng mga Hapon sa pagtago ng mga nakaw na yaman nila ano. So, ito, magta-travel yan doon, pakaliwa, tapos bababa tayo. Napakalalim mga bok. Ito, talagang mga sobra pa isang dangkal oh. Kala ko hole, hindi pala. May isang linya dito. Ayan, may hole. Isa. So, ibig sabihin yan, may isang deposito pa tayong susundan papunta doon. Ayan, pero nasa baba. Konting trivia lang tayo mga bokana. Konting kaalaman lang sa method na to. So, itong method na to, ang ginamit nila, ang Shinto method. Ang applicable na decoding nito, ang Shinto decoding. Dahil Shinto method, ang ginamit nila dito. Hindi ito applicable si Kappa sa decoding. Pero malamang sa malamang, sinama na naman nila dito si Kappa. Lagi nating tandaan mga bok, dalawa ang trigrams na gamit ng mga Hapon ano. Ang luma at ang bago. Isabay pa natin ang Divine Beast dahil may mga elements yan. So, tatlong trigrams ang gagamitin natin. Huwag nating kalimutan si Izanagi. Dahil yan ang nagpapagulo dito sa area natin. Dahil ni-rearrange ni Izanagi ang mga orientation ng mga elements. So, ngayon, sa Shinto Shrine, ang ginagawa nila, ito yung Torii. So, bago sila papasok, magbabaw muna. Pagkatapos, magta-travel ano, papunta doon sa shrine. So, naandyan, yung parang bubong ng bahay. Ayan o, kita naman. Pagdating nila dyan, sa platform, maghahagi sila ng barya, papalakpak ng 3, tapos magbabaw, tapos uwi. Unang method natin, sa decoding dito, yan nandito yung Torii. So, bago dumating sila sa Torii, magbabaw muna. So, ang akala ko nito, letter C. Hindi ito titignan. Ang magiging printer naman natin ito. Ayan. Printer ba yan, Nudge? Kalokohan naman yan. Ba't hindi printed yan? Ba't naka-curve yung nasa unahan? Pwede naman mga bok ano. So, hindi porkit printed, yun lang yung pointer. Hindi porkit naka-curve yan, hindi na natin gawing pointer yan. Lagi nating tandaan mga bok na gumagamit ang mga Hapon ng mga ulo ng hayop. So, isa ito. Hindi ko lang mapagtanto kung anong hayop yan. Kung anong ulo ng hayop ito. Ayan. So, mula dito, ito ang dahil ito ang pointer natin, gamit tayo nito. So, sa mga bok, hindi ako masyadong gumagamit nito ano. Lalo na pagka mga ganitong pointer pa lang. So, ang ginagawa ko nito, sinusundan ko lang. Tapos pagdating doon sa unahan, doon na ako maghahanap ng mga panibagong marka.
So para sa inyo mga bok, gagamit ako nito. So ayan, uy, parang nag-off yata yung ano ah. Tama pala. So nakaharap tayo 315 mga bok. Ayan, sana kita lang ano. Nakaharap tayo 315. So ang direksyon natin papunta doon 315. So ang element naman nito mga bok, ayan, kung mapapansin nyo. So sa 135, bakit metal ito? Dapat ito wood ano, dahil papuntang 315 yan. So dapat ito wood. Bakit nagiging metal itong 135? So papunta tayo doon sa 315. Metal ito mga boka. Lumang trigrams ang ginamit nila dito. So hindi pa nila ginamit nila dito si Izanagi. Dahil ito ang orientation ng lumang trigrams. So pupunta lang tayo doon sa 315 at hakbang-hakbangin lang natin kung ilang hakbang. So mula dito, mag-umpisa tayo dito sa ano mga bokayan. Papunta doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So tingnan natin kung sapat na ba itong 12 sa ano na to. So dito naman sa marka na to, ayan, talagang sobrang nipis nito mga bok, no? So karamihan ang ina-expect malalaki yung pagkakamarka. So lagi nating tandaan mga bok, ang mga Hapon may dala-dalang bayoneta. Hindi porket maninipis yung mga linya na yan, hindi legit na marker yan. So isa yan na mahalagang bantayan sa isang marka. Dahil itong mga gabuhok na marka na yan, dito nagkulang ang mga decoding ko ng konti dahil sa mga marka na yan. So dito pa lang sa actual, nagkakamali na ako dahil sa mga marka na yan. So lalo na kaya yung mga isisin yung ano no, na hindi nyo rin mapansin yan. Kasi ako mismo dito sa actual na to, hindi ko masyadong mapansin ito. So ito, ayan, kung mapapansin nyo itong mga bok, talagang sobrang nipis ng pagkakamarka nila. Manipis na manipis lang talaga, parang bayoneta ang ginamit nila dito. Ayan o, yung linya na yan pababa. Ito, tapos ito naman, paganyan. Tapos paakyat, sobrang nipis talaga. So lalabas na square ano. So yan, sa kanji, mouth. So ibig sabihin yan in front. Kasi naka ano tong bato na to mga bak. Yan. Tinapyas dito ano, naka-slide. So ngayon, dahil kailangan natin ng kompas, kailangan may elements tayo na gagamiting pang alignment para sa dig spot. So yon, itong polygons na to, naturo ko naman na to nung mga nakarang video ko kung ano ang gumagamit niyan. So dalawa ang gumagamit ng square na yan. Una, yung metal. Yung pangalawa, ang ref element, which is center, yung mouth. So lagi nating tandaan mga bok, luma at bago ang gagamitin natin dito. Lalo na maghahanap pa lang tayo dito sa dig spot ano. Ganito kasakit sa ulo gagamit ng kompas, lalo na pag dig spot na ang pinag-uusapan. At kapag bagong trigrams lang ang alam nyo, mga ngamote kayo dito dahil hindi nyo alam kung anong elements yan. Dito natin mapoprove sa marka na to kung anong ang mga alignments na gagamitin nila dahil elements yan. Lagi yan mga bok, laging elements ang ginagamit pag dig spot na ang pinag-uusapan. Titignan natin ang bagong trigrams muna kung saan to papasok itong yung marka na yan. So nandito yung 12. Titignan natin kung aakma na ba sa 12 pag gumamit na tayo ng kompas. So dito
kukuha siyang 25 degrees. So medyo nag-off tayo. 25 degrees. So hakbang tayo ng isa, 13. Tignan natin kung aakma na ba. Ayan. Nakaharap na tayo 45 degrees. So yon. Bakit nga ba may square dyan sa 45 degrees? Kung sa bagong trigrams, kung titignan natin, earth element ano. Yung square na yan, ang gumagamit niyan, ang earth element. So mula dyan, 6 feet, papunta naman dito, sa kinatayuan ko. So dito naman, sana mapansin lang ito mga bok, ayan o. Yan, yung sa taas. No? Yan yung marka na yan mga bok. Oh, talagang napakalaki nito mga bok, malapad dito. Ayan o. Kaganda ng marka na. Ayan. Lagi nating isama yung metal niyan mga bok. Dahil code ni yan. Code ni yang marka na yan. Laging kasabay. Ibig sabihin yan mga barita. Yang elements na yan. Laging kasabay ng linya na yan ang code niyang barita. So mga standard yata to mga bok, so hindi ko alam. Doon sa kabila may hole yan mga bok. Aray, eto yan, hole yan. Pero yung hole na yan, hindi yan pupunta doon sa harap. Dito yan sasabay sa linya na to, na kung saan yung marka na yan nagsasaad niyan below. So ibig sabihin yung bato ay yung hole na yon hindi yan sa harapan. No, ito yung nag-confirm na dito lang kasi itong part na to nasa baba ito. So yung plastada naman ng bato nakapile yan. Hindi kayang buhatin ng tao yan mga boka. Kahit 2 tao hindi kaya yan. So nakafile itong bato na to. Tinapes nila yung ano no. Tapos sinandal yung isang malaking bato. Naandun lang yung June 25:1. Ayan si Satori. May isang bato dito. So yan yung nakasaan yan mga bok. Bantayan nyo yung marka na yan. Yan. Yang marka na yan. Ang ibig sabihin yan, no deposit on this side. On this spot. So yun yung mga ano nyan. Kaya yung hole na yan, bababa. Lagi nyo tandaan para hindi kayo makapaghukay na kung saan saan ano. Dahil yung hole na yan, nakatapat yan dito. So pwedeng maging dig spot ito kasi may mga bato dyan na napaikot. Pero dahil sa marka na yan, so yan yung nagsasaad na walang deposito dito sa parte na to. So ngayon, tingnan natin. Parang nawala ako yata sa alignment mga bok. So kukuha na naman natin ng compass ito. Nag-off na yata ako. So ayan, nakaharap tayo sa south. So ibig sabihin, yung marka na yan, fire yan. Tapos dito, ang earth element naman ano. So ayan, 45 degrees. Earth element ang ginamit nila. So pag hindi alam ng decoder yan, sasabihin lang square. Tapos ang dig site nandito, ay dig spot dito sa harap kasi nakaharap yan dito. So lahat ng mga ginamit nilang marka, lalo na pag hukay ang pinag-uusapan, puro elements yan mga bok. Kahit mga hole lang yung ginamit nila, metal yan. Palaging metal yan ng mga bilog-bilog na yan. So dito, instead na metal element ang ginamit nila, earth element ang ginamit nila, kasi nga dalawa ang gumagamit niyan. So dito naman, yan magbabawa no. Naandun lang yung pointer natin mga bok. Ayan, yan yung pointer natin. So yan yung pang-align natin. 135 metal.
Ito naman 45. So nasa 225 tayo. North south, ayan. Naka-fire ano. Dahil nakasaad niyan, yung linya na yan, barita, yung nandito. Nakasaad din doon, metal. So nakasaad dito, naka-box. Kuha nyo na ba mga bok, yung mga magkakahiwalay na mga kahulugan na marka, na isa lang din naman ang tinutukoy ano. So bakit may 135 doon? May metal doon sa 135 dahil nga sa lumang trigrams. So paano natin malalaman na maliit o malaki ang deposito dito? So ganito yan mga bok. Dagdag kaalaman nyo lang dito. 45 yan, 225 dito sa kinaupuan ko. Kinatayuan pala. So ibig sabihin big deposit. Sa bagong trigrams, prohibited dig site yung 225 ano. Kasi dito nagtagpo ang small metal tapos big fire. Kaya prohibited ang 225. Pero ganito yan mga bok. Ang alignment natin, nasa south ang fire. So sa norte, ang water. So ibig sabihin, dahil gumamit sila ng bagong trigrams, itong kinatayuan ko big deposit, mula naman dyan at dito sa kinatayuan ko big deposit pa rin. Lagi nating tandaan mga bok, may small deposit tayong alignment na nasa 135 ano. So ibig sabihin yan, itong nakasaad dito sa itong hukayan na to dito, ibig sabihin medium deposit ito. Bakit naging medium? Meron tayong big dahil sa bagong trigrams, ang north big. So dito naman, para sa bagong trigrams, 45 at 225, so ibig sabihin big deposit pa rin ano. Sa 225, prohibited. Ima-minus lang natin yan mga booking small. Dahil sa lumang trigrams, ang 135, 315, at ang 225, small deposit yan. So may alignment tayo ng 135, nandito yung 315. So ibig sabihin small. Ima-minus natin yan dito. So itong big, pagiging medium ito. So ibig sabihin, itong spot na to, hindi ito prohibited. Bakit hindi ito prohibited? Nandun yung fire sa south mga bok. May alignment tayo ng north-south. So nasa south ang fire. Ibig sabihin, aabutin ng tubig ito. Dahil water ito. So yon, earth element 45 at 225. So gagamitin natin ang center. So mula dyan, sa marka na yan, at mula din sa pinagmarkahan na yan, so dito sa kanilang gitna, kasabay ng pointer na yon. So nakuha nyo na ba mga bok kung alin yung small, alin yung big? So ganun lang ang pag-ano nun mga bok. Lagi nating tandaan, ima-minus natin yung small dun sa big. Kaya ang deposito dito, lalabas na medium, na naka-box, na mga barita. So hindi ko pa alam yan mga bok kung standard size yan. Pero sa minarka nila dito talagang malaki. So wag nyo i-expect na mababaw lang yan. Dahil dito pa lang sa area na to mga bok, yung small deposit umabot ng 24 feet. Small pa lang yun ha. Hindi pa medium. So paano na lang kaya yung medium mga bok ano? Tapos yung mga big deposit hanggang doon sa bunker. So yon, lagi nating tandaan dito sa spot na to, dito sa area na to, umabot ng 24 feet yung small deposit. Small lang. So sana nakuhanan nyo to ng ano mga bok, konting kaalaman ano kung paano matutukoy ang mga deposit. Ang laki ng deposit pero hindi sa lalim kasi doon na tayo magbabase kapag nahinukay na to kasi may mga sukat yan. Tapos yung mga triangle naman, maraming ibig sabihin yan mga bok ano. So hindi lang yan chamber.
Lagi nating tandaan mga bok, yung triangle na yan, gamit yan ng elements ng 4 quadrant. So yung 4 quadrant naman na yan, ginamit nila yan bilang traps. Alam ko marami ng mga ka-teach natin ngayon na naghuhukay na ano. Sino ba sa inyo ang nakahukay ng triangle na bato? Na pagdating sa sukat na ginawa nyo, ang nadatnan nyo traps. So maaring water yan mga bok. Kasi gamit ng triangle yung gamit ng 4 quadrant ano. Kasi yung triangle na yan, hindi ini-specify kung ano ang ibig sabihin yan. So mahalagang bantayan yan pag kayo na naghukay, nakakuha na kayo ng triangle dahil hindi lang naman chamber ang tinutukoy niyan. So maaring water, maaring fire, maaring earth, maaring wind. So yon. Pag wind, ang ginamit nila poison yan. Pag earth naman ang ginamit nila, ibig sabihin lost trap. Pag water, so yun na, water. Ngayon, pag fire, so yun, fire pa din. May bomba yan. Ngayon, pag ginamit naman nila sa chamber yan, swerte. Kung pagdating nyo doon sa sukat na binigay nung triangle na yon, chamber ang madatnan nyo, swerte kayo. Pero pag traps yan, so ingat-ingat kayo. Lalo na yung mga mga bok, yung mga bato na nakapatatsulok. So ingatan nyo yan dahil hindi ini-specify niyan kung anong traps ang meron. Lahat ng triangle na nakuha nyo sa dig site nyo, lagi nyong pakakatandaan, laging kasabahin yan ang elements ng 4 quadrant. So meron naman ako dyan sa compass code yata yon. So yon, dito na tayo mga bok. Dahil uulan na. So ngayon, eto na naman tayo uli. Ang sisilip-silip. Ito na naman, luluhod na naman ako dito. Loko talaga tong mga hapon na to. Napaka-hype talaga. Hype talaga tong mga hapon na to. So hindi ko na maiyoko masyado yung cellphone ko mga bok. So dapat kasi yung bato na yan, matakpan yan. Dito sa surface na to, yung bato na yan oh, dapat matakpan yan. Kasi ito yung pointer naman natin. So ang tinutukoy ng pointer na to, yung bato na yan ano. So ganyan yan. Yan. Hindi lang masyadong na-point ko mga bok. Pero wala namang ibang bato dyan matatamaan dito sa ano na to. So yung small rock na yan, dapat matago yan dito kasi yan yung platform na tatayuan nila pagdating nila doon sa shrine. So ito yung direksyon natin mga bok. So ganito yung tori Oh, may isang deposit pa pala tayo dito mga bok. Ayan oh. May isang deposit tayo. So ang direksyon nandun. No, may isang deposit. So yon. Bago sila papasok sa Tori, magbabaw muna. So may isa na doon, medium deposit, mga barita na nakabox. So dahil sa mga medium deposit yan, so baka malamang ang nilagyan lang yan, yung mga ammo box ano. So medium deposit lang naman yan. Pero lagi nating isipin malalim yan. Dahil aabutin ng tubig. Dahil may alignment na north-south. Tapos earth element. So ibig sabihin maputik yung part na yan. Dahil ginamit nila ang alignment ng earth element naman 45 at 225. So mahalagang bantayan yan sa decoding mga bok. No? Lalo na to itong mga elements na to. So kahit hindi papasok yung mga pointer na yan sa 8 trigrams. Lalo na pag wala namang mga elements, so okay lang yon. Pero ito dahil may elements, so yun. Yan, mahalaga sa paggamit ng kumpas yan mga bok, ang luma at bago. At huwag nating kalimutan si Izanagi. So pupuntahan natin yan doon, dahil doon sila magbabaw. So, andito na tayo mga bok. Na-content ko na to nung nakaraang video ko, no? Yan, itong bato na to. So, yan yung printer nandun mga bok sa may sagingan. Ito yung pinoprint triangle.
So, bago tayo aakyat doon, dito muna tayo. Dahil may sikreto ito mga bok. Bantayan nyo to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dito sa taas, may hole na kasya isang daliri. Ayan o. So, 5. Ibig sabihin, itong bato na to, may dala-dala tong 5 deposito. No? Back to back. Bakit back to back? Dahil sa marka na to, ayan o. Ito yung nasa gitna. Ito pababa. So mula dito, paakyat naman. So ibig sabihin, ang tinutukoy nitong 5, magkatabi-tabi lang. Pero itong isa, medyo may kalayuan. Itong isa din, may medyo kalayuan. Ito magkadikit itong dalawa oh. Magkalapit. Tapos yung dalawa naman magkalapit din. So medyo may dalawang deposito dito na medyo malayo-layo dito mula dito sa pinagmarkahan nila. At ito pa nga pala mga bok, bantayan nyo yung marka na yan, ayan o. Yan. No? Mahalagang bantayan nyo yan. Hindi yan printer mga bok. Ibig sabihin yan sniper. Dahil yan yung metal sight ng mga baril ano. So ito yung unahan. Ito. So ito naman yung likuran. Baril yan mga bok. Lagi nating tandaan, sniper yan. So ibig sabihin may poison. Yang ano na yan, yung marka na yan. Sundan lang natin to. Yan o, yung wall na yan. Hindi yan pointer mga bok ha. So sinasad lang ng marka na yan na yung mga flat na ano, may mga poison. Yan. Yung mga rock na tinutukoy nito, yan, yung 5 na yan, may poison. So mahalagang bantayan yan sa mga decoding. Yan yung mga code na ginagamit ng Hapon ang sniper. Kailangang nakatago ka nito. Huwag mo ipakita yung ulo mo dahil pag nakita ng sniper yan, sabog yan. At dito sa taas, ito na yung triangle rock. Lagi nating tandaan mga bok yung mga given. Dahil dyan tayo kukuha ng mga clue. So ito naman, so nag-content ko na to no. Ito parang pangil. Ayan. So ibig sabihin yan, itong ano na to, naka-inside na 2 siyan mga bok tapos flat ito. Kung titignan natin yan, ayan, parang pangil talaga sa actual. So ibig sabihin, chamber inside here. Kasi yung chamber na yan, yung letter C na yan, nasa loob ng hair sign. Pero hindi sinasaad ng marka na to na dito mismo sa bato na to ano. Dahil hindi naman hole yan, hindi naman bilog. Dahil itong bato na to, ginawa nila tong pointer na may na may 5 deposito ang pointer na to. So una, ayan yan mga bok. Lagi nyong bantayan ha. Una, ito. Yang ano na yan. So saan ba nakatapat yan? Kay John 25:11. Yung sa kabila naman ay sa baba. Naka ano yan mga bok. Pinaliko nila to. Tapos nakaganyan naman. So yun naman ang gagamitin nating pointer. Hindi, wag nyong asahang pointed talaga mga bok ano. So mga ganitong klaseng pointer lang kung titignan natin dito sa taas. So yung dulo na yan, yung sa baba, ang pinipint naman nandun. Yung kung saan magbabaw ang mga Hapon. So nandun sa part na yon. Meron ng 2. May 3 pa tayo mga bok. So ito, ayan mga bok. Ayan, may hole no. Tapos may printer. So pansinin nyo tong printer na to. Dahil kakaiba itong printer na to. Ganito kang titignan dito sa front. Pero sa top, ayan pointed siya. So ito naman, kung susundan natin yung printer na yan, ang tinutukoy naman, yung bato na yon. Yan, sikapa yan. Yan. Pinakamalaking bato yan
na parang pagong pero kalahating ilang yung katawan. So ito naman, ayan, may isa pang pointer tayo pababa. So ang gagamitin naman natin dito, instead na ito yung susundan natin, dahil pababa yan, yun naman ang gagamitin nating pointer. Tingnan nyo mga bok. Ayan, pa-slope, nakatungo pababa. At yan naman, pabilog. Ano, Hindi naman pointer yan, Nads. Kalokohan mo talaga. Yung pointer dapat pointed. Kaya nga tinawag na pointer kasi pointed. hindi naman mga bok, hindi lang naman sa porket hindi pointed, hindi na natin gagamiting pointer. So alalahanin natin yung mga nguso ng mga hayop ano. So yan, yung direksyon na yan, mula dito, i-connect natin yan dun sa dulo. Dahil pababa naman yan. So ang gagamitin natin, nandun kasi yung rounded na edge ng corner. So mula dito, i-connect natin yan. Papunta yan doon kay, ayan, si Watchtower. So meron na tayong 4 mga bok. Isa na lang. Ito naman. Itong isang kanto. Ayan. Nandun yung dalawa. Sa kabila naman yung dalawa din. So dito naman may isa. Talagang may hole dito mga bok. Ayan oh. Kasya lang yung isang daliri ano. So dito, kung titignan natin, ganito lang yung itsura sa taas. Pero bantayan natin yan mga bok. Ayan o. No? Pointed na. So ganito ka loko yung mga Hapon. Ayan o. Masasabi nyo bang pointer yan? No? So ganito yung sa gilid. So dapat isali natin ang method ni Amaterasu. Silip-silip. Yan o. No? Printed na ano. Pero paliko. Ayan o. Paliko yan. So, ito na ang method na ginamit ng mga Hapon. So, nadikod ko na to nung nakaraan ano. So, mula dito sa kinatayuan ko, dito maghahagis na ng barya yung mga Hapon. Papalakpak ng 3, tapos magbabaw. So, ganito yan mga bok. Pag naghagis sila ng barya, doon yan papasok. So dito papasok ang barya na hinahagis ng mga Hapon pag nasa shrine na sila. May hole ito, ayan, pababa. Tapos walang stopper ano, may hinarang lang, pero hindi yan stopper. Dahil nakasaad yan inside, ayan o. Pansin nyo ba? Itong ano na to, yan. Yung maliit na hinarang. So kakaiba ito sa ano mga bok, pag malalim lang yung ganito, parang nakaliter C ba? Palalim pa ganyan. So, ibig sabihin stopper. Pero ito hindi. Hinarang lang ito tapos nagtutuloy-tuloy lang itong linya. Ibig sabihin yan inside. So, yon. Kung susundan natin yan kasi palabas yan, pababa to dito. Yung hole na yan tapos paakyat ano. So, palabas yan. Susundan natin. Ang tatamaan naman itong isang hole. Na kung saan naman itong hole na to, kalintulad din dyan. Ang pagkakaiba lang nila, papasok naman ito. Yan. Ibig sabihin nito, dual purpose ito. Isang palabas, isang papasok. So, tutuntunin natin yung palabas. Bantayan nyo to mga bok, itong naka-curve. Yan. Kasi ito yung magiging direksyon natin. Hindi itong naka-flat. So, mula dito, susundan natin yan. Ayan o. Kung alin ba yung matatamaan. Yan, susundan natin yan. Ito yung pinakagitna. Yan. Sa ano na to. So, papalabas, papaganyan yan. Susundan natin yan. Ang matatamaan naman yon. Itong hole na to. Tapos yung linya na yan. Below. Pababa. Bantayan yan mga bok. Yung linya na yan. At itong hole na to. So, bababa yan. Tapos dito, may linya. Kasi 3 daliri ano. Malalim na naka-V ito mga bok. So ibig sabihin yan,
center. Dahil naka V. Code 5. Kuha nyo na ba mga bok? Dito sa taas, akyat lang tayo. Ayan, may ano dito. May 3 hole. Isa, ito pangalawa, tapos pangatlo yung maliit. So, ano ba ibig sabihin nito? May 3 deposito ba ito? So, wala mga bok. Hindi yan deposito dahil nakasaad dito. Entrance. Ayan. May 3 entrance ito. Yung chamber, isang chamber lang mga bok. Ayan, kung itutuloy-tuloy natin to, gagawin natin tong pointed. So, may hidden chamber na may 3 entrances. Isang chamber lang mga bok, may 3 entrance. So, dito natin ipasok yung papalakpak sila ng 3. So, mula doon, sa paghagis nila ng barya, dito papasok. No? Yan yung hole na kung saan bababayan doon. Tapos yan, paakyat naman dito. Tapos yung linya na yan na may dot pababa. So, dito natin ipasok yung papalakpak ng 3. Mula dyan sa platform, papunta dito, 3 yards. So, yun. Papalakpak ng 3. At dito, nakasaad dito, na itong spot na to, may 3 entrances. Ayan o. Yan, 3. Naka-entrance. Yung chamber na nilagay nila dito. Ano mga bok? Yan yung marka. May 3 entrance. Nandito na yung isa. Dahil dito, papalakpak sila ng 3. So, yun yung ginamit nilang concept. Dito papasok yung barya. So, lalabas. Tapos ito naman, papasok dito. Lalabas na naman, papunta doon. Tapos bababa. Andun sa baba. Yan. So, dito, hindi ito ang target natin mga bok. Itong ano na to. Pero ito ang main point dito sa ano na to, sa marka. Pero hindi ito ang target natin. Dahil sa marka na yan. Yan, center. So, nakalinya yan, pababa. Tapos, i-cross lang natin yan. Ito, pababa pa din. Na kung saan, dito naman, yan, may hole. May isang hole na may, di kita. Yan, may 2 hole mga bukano. Yung malalim. Ayan, hole yan malalim. Ito malalim din. So, itong isang hole na to, mababaw. Yan, bali 3. So, ibig sabihin yan, may 3 entrance lang ito. Hindi ito deposit. Kasi nakasaad dito. Yan. Nakasaad dito, may 3 entrance lang. Kung wala tong C, so deposit ang tinutukoy nito. Pero dahil may C ito, ang tinutukoy niyan, entrance. 3 sila ang dadaanin. So, yung isang dadaanin natin dito. Yan. Nandito yung hole na may 3 hole. Ikukunik lang natin yan. So, nandito yung center. So, yung isa pang entrance, nandun. Tapos, susundan lang natin yan dito sa baba. Yan yung pangalawa. So, papalakpak sila ng 3 mga buka. Nakasaad dito 3 entrance. Dito natin ipasok yung nagbabaw sila mga bok. So, 2 entrance pa lang yung natukoy natin mula dyan sa gitna na to. Dahil yan sa linya na yan. Tapos yung hole na yan. So, nandito. Susundan natin yan. Huhulog dito sa hole na to. Tapos aakyat yung hole. Tapos yung marka naman pababa. So, ibig sabihin nandito yung pangalawa. Dito natin ipasok yung pangatlong method, concept. Yung magbabaw. So, pag nagbabaw sila mga bukayan. Pansin nyo to may hole. Tapos, pointer yan. Ayan. So, ibig sabihin, bababa tayo mula dito. Itong bato na to, tatanggalin to. Dahil itong bato na to,
Nakatungtong lang ito mga bok sa bato na yan. So nandito papaanan yang mga damo na yan, part pa rin yan ng bato. Na anuhan lang ng lupa. So ito nakatungtong lang. Ito yung pangatlong daanan natin. So nandun yung una. Nandito yung pangalawa. Nandito yung pangatlo. Ano mga bok. So ganito kasakit sa ulo ang mga kuwan ano. So ito may flat surface din nito mga bok na may wood element. So ito yung marka na to. Nagsasaad na tatlo silang bato. So nandun yung una. Yan yung pangalawa. Yan. Na may dalawang deposito rin pala yan. Ito naman yung pangatlo. May flat surface. May wood element. Ang deposit natin under wood. No? Nandyan na yung wood. Nandito yung isang entrance yan. Basagin yan buo. Nandito yung pangalawa. So bababain lang natin yan para makita natin to. So ganito kaloko yung mga hapon mga bokano. Yan yung paligid dito. So may dalawang bundok dyan mga boka. May na-imagine ba kayo mga boko ano itsura niyan? Ayan. May dalawang bundok malulusog. So dito naman papasok ang code ni Kappa mga bok. Bastusan na naman nito. No, malulusog na bundok dalawa. Bastusan na naman ito mga bok. Talagang ganito kabastos ang code ni Kappa dahil part ng tao ang ginamit nila dahil yung target ni Kappa tao naman talaga. So yon. At dito sa part na to, ayan. Pansin niyo na naman mga bok ano. Tingnan niyo yung bahagi na yan. At itong bahagi na to. Kakaiba. So nandun lang yung marka na yun, yung may linya tapos may dot. So dito bababa yan. Yan. Kakaibang part ano. Naiiba. Parang channel na to, kakaiba. Kaya pagka hindi ka sanay sa ganitong mga decoding, talagang mapapa-smid ka. Dahil talagang bago ito, dahil kakaiba ang channel na to. Dito may gatla, tapos may nakasi. Tapos may hole dito na hindi naman kabilugan, parang triangle lang to mga bok. Ayan. No, pero may deposit tayo isa sa part na to. So susundan lang natin yan, ito. Itong chamber ang susundan natin mga bok, hindi ito. Dahil itong chamber na to, bababa yan. Kasi itong deposito na to nakalagay yan dito. So ito yung susundan natin. Yung nakakurba na yan, papunta yan dito sa baba. Yan. So yun. Yung marka na yan, dito yan bababa. So magtatagpo yung dalawang marka. Yung pababa naman, dito na sa baba, dito na sa bandang gitna na sila mag-ano. Kailangan pang babaan pa to. Dahil na andito yung bukasan. So itong kabuuan na to bukasan yan. Nandun yung isa pang bukasan. Nandito pa yung isa. Yan. Kabuuan na yan. Tanggalin niya yung bato na yan. So kung sa inyo to mga buksan nyo ba to dadaanin? So yan. Direct under. Ito dokot. Yan naman tunnel. So mula dyan, bababa, tapos tsaka mo dudukutin yung deposito hanggang sa maabot mo to. So yung mula naman dyan, bababa lang, dire-diretso lang hanggang sa maabot yung deposito. So ito namang part na to, pag ganyan yan mga bok, no, papasok, papunta doon sa loob hanggang sa maabot din yung ano nyan. Kasi ang dukot nyan, pag ganito ang dukot, yan, pa-slide, hindi papunta doon. Kasi pag kinuha na nila yung barya, pag ganyan ano, ang pagdukot mula taas pababa, hindi rekta. Pag dito natin dadaanin, kaya ang magiging pagbasag ng bato, pa-slide na kaganyan mula taas pababa hanggang sa
masungkit natin yung deposito doon. So, tatlong option. Kaya papalakpak sila ng tatlo. Ginamit nila sa tatlong option na pwede nating daanan. At ginamit din nila yung pagpalakpak nila ng tatlo bilang sukat. Mula dyan, papunta doon, 3 yards. So, ganito lang mga bok. Ang method na ginamit ng mga Hapon, ang Shinto method. So, hindi nila in-apply dito si Kappa. In-apply din nila nito si Amaterasu, yung sisilip-silip na rin So, si Izanagi. Pasensya na kayo mga bok at hindi ko na to ginamitan ng kompas So, dahil inside track naman ito. Ang ginamitan ko lang ng kompas yun dahil yun talaga ang mahalaga. Dahil big spot na ang kakailanganan nating tuntunin. So, dito, isa na to. Ayan, kung mapapansin natin, parang bubong ng bahay, Yan, flat yan. Flat din yan dun sa kabila. Tapos flat din. Ang pagkakaiba lang may gatla dito. May marka pa. So, itong bato na to, pinagmarkahan din na may flat surface, na may wood element. So, yun din yung nakasaad doon sa marka na yon. Sa mga nakaraang video ko, ang katakanayo. Kaya hindi ko to sinali tong nakaraan. Kasi na-content ko naman to ng naunang video ko pa. So, 3 beses ko kung ko to. I-apply ko to dun sa isa pang naka-inside track dun sa marka na yon. So, magiging 3 beses ko na to may content. So, yon mga bok. Direct hander, dokot, tunnel. 3 entrances, isang deposito, naka-box. Malalim ito mga bok. Dahil dun sa Shinto shrine nila, yung box nila doon malalaki at malalalim. So, ito naman, pag nakuha nyo, worth it naman yan mga bok. Gawa ng isang box ng coins yan, Swerte na dito. Pero tiyagaan lang dahil talagang makapal ito. Isipin natin mga bok, ang niyan, bubong pa lang yan. Bubungan pa lang ng shrine yan. So, kailangan nating maabot yung pinakaloob ng shrine dahil doon nakalagay yung box. Kalaki niyan. So, mula dito, nasa mga 12 na yata yan mga bok hanggang doon sa tuktok. Dito pa lang sa lupa. Yan, lupa na yan dito eh. So, yung bato na yan, nakatungtong pa lang yan dito sa paanan ng bato na to. Napakalaki. So, 12 feet pa lang yan, So, paano na lang kaya yung katawan na ng bahay kasi bubong pa lang yan. So, yan. Ayan, ang dalawang malulusog na bundok. Ayan. So, hindi ko gawa-gawa yan mga bok. So, man-made yan. Sila ang may gawa niyan. Dahil sinasaad ang terrain na yan, na itong site na to, in-apply nila ang Kappa method. Napakadaming mga deposito na nasa loob ng bato. May mga poison din. So, lagi nating tandaan, si Pagong at si Kappa magkaiba. Si Pagong may poison. Si Kappa may poison din. Pero triple ang dala ng poison ni Kappa kaysa sa kay Pagong. Bakit? Dahil may 3 butas ang puwit ni Kappa. Kaya pag naglabas ng gas ang puwit ni Kappa, 3 beses din. 3 doble kisa sa isang puwit lang dahil bawat butas ng puwit naglalabas ng magkaparehong gas. Kaya mas poisonous itong si Kappa kisa sa kay Pagong. At mas delikado itong si Kappa kisa sa kay Pagong. Dahil si Kappa, ang biktima ni Kappa tao. Bata, matanda, lalaki, babae. So walang pili si Kappa. Kaya mahalagang bantayan nyo ang pagkakaiba ni Kappa at ni Pagong. Dahil magkaiba yan sila. Si Kappa, walang pakialam yan sa mga elements na naka-align dyan sa enterograms. Pero si Pagong, may pakialam yan sa mga elements. Dapat ang katapat ni Pagong ang fire. So yung sa mga kasunod nating content, Pagong naman at si Phoenix ang i-content natin kung ano ang tamang pagkumpas niyan. Kung ano ang gagamitin nating trigrams niyan. So yan.
Napakahaba na ng oras natin mga bok. Sana may natutunan kayong kalokohan dito sa episode natin ito. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangan magaling ka. Ang mahalaga, nasaan ba yun? Nawala yung baka. Ayun pala mga bok. May baka bata pa. Hanggang sa muli.